Kalat po yung sala namin ba, hindi ko pa natapos talaga. Ayan, praise God, hallelujah. Tayo po ay magbasa mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ngayon ipinamanhik ko sa inyo mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mga salita ng isang lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi inyong pangalubos na sa isang lamang pag-isip at isa lamang na paghatol. Praise God, purihin ang Panginoon sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Praise God. May I request Sister Tricia for prayer, Sister Tricia? Praise God. Kung wala, sige tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y mamalakpak mga kapatid. O Lord God, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord God, tinataas ka po namin, pinupurit, sinasambat, dinadakila. Ikaw ang Diyos na mula noon hanggang ngayon at hindi ka nagbabago, Panginoon. Unang-una, Lord, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali, maging sa isip man, sa salita at sa gawa at sinasadya ko man, Panginoon, or hindi, O Lord Jesus, sa oras na ito, Lord God. Ako po ay yung gamitin lamang ayon sa inyong kalooban, O Lord God. Wala po akong arang magagawa, wala po akong karunungan na akin, Panginoon, o kurukuro man lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, use me mightily, powerfully, Panginoon. Daw sama sa kalayo ang imong mga pulong ang magagula sa baba sa imong alagad, O Lord God. Hallelujah. Ikaw maghahatag ka na mo kusog or kalakasan bawat isa, Panginoon, na nandito. At sa mga kapatiran ko pa na hindi pa po nakadalo, Panginoon, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso, Lord God, upang sa ganun makadalo po sila sa araw na ito. Pagpalain mo ang GCAP o Jesus Christ Apostolic Pentecostal, Panginoon, na wala po kaming ibang itinataas kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Ngayon pa lamang, Panginoon, inangkin ko na po ang katagumpayan sa gawain mo. Hallelujah, sa araw na ito. Sa pangalan mo, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Isang mapagpalang hapon at isang mapagpalang gabi at isang mapagpalang umaga dito po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Ang topic po natin, mga kapatid, church disunity, mga kapatid. Ano nga pala ang mga dahilan ng isang church na nagkaroon ng division, mga kapatid? Praise the Lord. Anyone po makapag-unmute. Ano pong unang dahilan ninyo na naisip natin ngayon, mga kapatid? Praise the Lord. Ang book of Corinthians, mga kapatid, isa po itong paalala ni Apostol Paul na nawa, sabi niya doon, ngayon ipinamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo'y mangaglubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang na paghatol. Praise God. Hallelujah. Dito, mga kapatid, isang paalala ni Apostol Paul, mga kapatid, no? Mga dahilan na bakit kaya nagka-division ang isang church. Marami po na ganung paraan, mga kapatid, wala na pong unity o walang pagkakaisa, praise God, ang isang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Unang-una, kapag nakalimutan natin na ang church kung sino ang head nito. Amen. Nakalimutan natin ang isang church, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng disunity dahil hindi natin naalala kung sino nga ba ang ulo sa church. Hallelujah. At lagi nating tandaan, mga kapatid, hallelujah, kung nagkakaroon ng maraming ulo, kaya ang unity naging unity. Or puro na lang inuman or sama ng loob ang nasa ating puso. At ang pinaka-the best pa talaga doon, ang gawa ng kaaway, ay hindi na si Lord ang naitaas sa gawain. No? At lagi nating tandaan, mga kapatid, kapag nakalimutan ng church kung sino ang head, nagkaroon ng disunity. Amen? Hallelujah. Praise God. Maraming dahilan ng division sa loob ng church. But this time, mga kapatid, let me share, mga kapatid, sa 8 popular na mga causes of division inside the church. Hallelujah. Kadalasan nangyari po ito, mga kapatid, pag tinitingnan natin ang ating sarili na tayo po ay
tayo na po ay naging leaders. No? Hallelujah. Kaya sa mga leaders, mag-ingat po tayo mga kapatid. At lagi nating sabihin na sa Panginoon lang po ito nagawa natin. Amen? Kasi ang naging dahilan, hallelujah, lumalaki ng ulo. Akala natin sila na po ang Diyos. Pero nagkakamali po tayo bilang mga Kristiyano, iwasan natin mga kapatid ang pagmataas sa sarili. Iwasan natin mga kapatid ang pagkabahabahagi. At iwasan natin mga kapatid ang pagkampi-kampihan. At nawa mga kapatid, doon tayo focus sa salita ng Diyos. At hindi sa salita lamang ng tao na ginagawa lamang mga kapatid. Amen? Letter D mga kapatid, number 8. Hallelujah. Letter D, different turn into disputes mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let us esteem other better than themselves. Ano nga daw ang dahilan mga kapatid sa isang church na nagkaroon ng disunity mga kapatid? Hallelujah. Hindi po pagka tinatawag ba na iniisip natin na lagi tayong tama. Amen? Lagi nating iniisip na lagi tayong tama mga kapatid sa ating ginagawa. But sabi ng ating Panginoon, isang pagtuturo mula sa ating Panginoon sa Philippians, sabi ni Apostol Paul, hallelujah, dito po sa Philippians chapter 2 verse 3, ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, na huwag ninyong gawing anumang pamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Praise the Lord. Ano ang dahilan mga kapatid? Minsan iniisip natin na lahat na lang ginagawa natin na tama. At nagkaroon ng church disunity mga kapatid. Salamat naman sa Panginoon na tayo po ay hindi nagka-disunity at nagkaroon po mga kapatid ng pagkakaisa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. May mga pagkakaiba talaga tayong lahat. Iba ako, iba kayo mga kapatid. Sa style or sa idea, iba ang style ko, iba ang idea ko. Iba ang idea nating lahat. Sa paboritong kanta mga kapatid, iba't ibang cure, pero pag yan naging away, hindi nag-growth mga kapatid, kundi gulo. Kumbaga, ang isa nagtugtog doon, kung iba yung tinugtog niya, hindi talaga yan naging unity. Kung ang awitin natin mga kapatid, halina't sama, tapos sulim yung nag-drums, hindi talaga unity. At kung nagsulim naman yung piano, kung ang nag-drums naman ay nag-jolly mga kapatid, walang unity. Amen. Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Hello? Okay, praise the Lord. Patuloy tayo mga kapatid. Praise the Lord. Ang isang church mga kapatid, ayan. Hallelujah. Parang may maingay mga kapatid, no? Pakimute po ako, Sister Alma. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, minsan mas gusto pa rin nating manalo sa argumento kaysa manalo ang Espiritu sa atin. Sister Owner, pakimute po ako kay Sister Alma. Baka accident po siyang nakaakyat. Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah mga kapatid. Narinig ba ako? Sabi dito mga kapatid. Ayan, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Sa isa kasing gawain mga kapatid, mas gusto natin na tayong manalo sa argumento kaysa manalo ang espiritu ng ating Panginoon. No? Yung mga major na ginagawa natin, hallelujah, ginagawa nating, hallelujah, praise God. Naging watak-watak po ang gawain ng Panginoon dahil may gusto tayo na hindi gusto sa iba. Pwede naman siguro nating sabihin, let your will be done, Lord. No? Praise God. Kaya kadalasan ngayon,
Kanya-kanya na lang, mga kapatid. Kanya-kanyang pundo, kanya-kanyang salita. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ni Apostol Paul, na huwag ninyong gawing anumang pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagkapalalo, kundi sa kababaan ng pag-isip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Praise the Lord. Yan po ang Word of God. Amen? Praise the Lord. Minsan hindi natin nerespeto ang ibang tao kasi ang akala natin tayo ay tama. Pero hindi natin naramdaman yung sakit. Tandaan natin, mga kapatid, kung anong tinatanim natin, aanihin natin yan sa bandang huli. Yes, ngayon, masaya pa tayo sa ating mga ginagawa. Pero ang Diyos nakakilala sa ating lahat kung ano ang ating mga desire sa buhay. Letter I, insecurity among leaders and members. Insecurity. Dito natin maiwasan, mga kapatid, no? Hallelujah. According sa book of James chapter 3 verse 16, ang sabi niya dito, mga kapatid, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Amen? Hinaot ko, or I hope and pray na wala tayong ginagawang pagkampi-kampi sa bawat isa. Pwede kayong masaya ngayon sa ginagawa ninyo. Pero pagdating ng tamang panahon, aanihin natin ang ating tinatanim. Amen? Insecurity among leaders and members. Ang insecure na leader laging threatened. At ang insecure na member naman ay laging offended. Kung ikaw ay insecure kay Christ, hindi mo kailangang patunayan na mas anointed ka kaysa iba. Amen. Hindi mo kailangan, mga kapatid, na patunayan mo sa iba na anointed ka kaysa kanya. Hindi mo kailangan patunayan, mga kapatid, dahil ginagamit na ka ay anointed ka na. At pwede mo nang gawin lahat ang gusto mo. Dahil may Diyos ako. Amen? Insecurity among leaders and members. Kadalasan mangyayari yan, mga kapatid, sa mga taong akala natin anointed ka na. Kung ikaw ay secure kay Christ, mga kapatid, hindi mo kailangang patunayan sa ibang tao na anointed ka. Gawin mo ang inuutos ng Diyos. Letter S, selfish ambition. Kadalasan sa mga Christian, ambisyoso kayo, mga kapatid, pero selfish ambition. Basahin natin. 1 John. Okay. 1 John. Ikatulong John, mga kapatid. 3 John chapter 1 verse 9. Ako'y sumulat sa ilang bagay sa iglesia, datapwat ang Diotrephes na nag-ibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Talagang pag tinitingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, selfish ambition. Pero kahit anong gawin natin, ibabagsak tayo sa Diyos. Kaya sabi pa nga, salita niya, ang nagmamataas, ibabagsak. Pero ang nagpapakumbaba, itataas sa Diyos. No? Kapag gusto nating maging ikaw bida, kahit si Lord napapasingit lang, ang church, anong gagawin sa church? Ay hindi steeds ng one-man shoe, but kundi altar ng one true God, kaya hindi sinulo natin. Ang leadership, baka pati church, mga kapatid, sinulo na din natin. Pati i-credit para sa Panginoon to glorify God, na glory for self natin, mga kapatid.
At wag tayong magpabida-bida sa gawain ng Diyos. Kung nagkakasala man ang mga kapatiran natin, wag nating diinan na wala na siyang kapatawaran. Amen? Kasi kahit anong gawin natin mga kapatid, lilitaw at lilitaw po kung sino talaga tayo. Naglingkod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo nga totoo, mga kapatid, kung mahal. Totoo. Maging transparent tayo. Letter U, mga kapatid. Unresolved conflict. Unresolved. Walang tinatawag na solusyonan. Amen? Diba may mga problema na ang saya-saya pa rin natin kahit mayroon ng mga problema, pero ang mga anak ng Diyos, nang doon talaga, mga kapatid, na Lord, tulungan mo kami. Ang sabi sa Ephesians chapter 26, mga kapatid, o chapter 4, verse 26, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala at huwag lumubog ang araw sa inyong mga galit. Amen? Ang problema sa tampuhan, minsan mas mahaba pa sa 40 days of prayer and fasting, mga kapatid. Ganon. At nawa, huwag ganon ang mga Kristiyano. Nagtatampo man, nagpapatawaran, at nakalimutan. Amen? Habang nagtatampo ka, si Satanas tuwang-tuwa kasi may upuan siya sa loob ng church mo. Isitil natin, mga kapatid, ng maaga dapat balanse ang lahat. Sabi pa sa kanyang salita, true worshiper, nagwo-worship tayo ng tunay at totoo sa Diyos. Amen? Lagi nating tandaan, habang nagtatampo tayo, nagagalit tayo, yes, nagpapagamit tayo, pero tayo pa rin ang nakakaalam. Tama ba ang ating puso? Naka-align ba tayo sa salita ng Diyos? Or baka naging basura ang ating ginagawa at hindi katanggap-tanggap sa Diyos? Amen, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Letter A, mga kapatid. Neglect of prayer and the word, mga kapatid. Isa din tong kadalasan na nangyayari sa isang church na niniglik ang kanyang mga salita. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kapag kulang na tayo sa prayer at sobra na po ang ating opinion, kapag kulang na ang word at sobra na po ang ating war, pati social media ginagawa nating MMA, fighting ring ng followers, mga kapatid. Pero salamat ako sa Panginoon na wala na po akong nababasa na mga ganyan sa loob or sa labas, mga kapatid, sa social media. Amen? Dahil tayo po ay babad sa prayer and word of God. Amen, mga kapatid? Ang church na hindi nanalangin, naging maritisa na. Hindi na mission field ang church na hindi nananalangin. Kaya ang BR na ito, pagkatapos sa gawain, huwag niyong gawing maritisan. Amen? Kasi pag ang gagawin natin yan, sure ako, hindi na si Lord ang naging head dyan, mga kapatid. Anong introduction natin? Nakalimutan na si Christ ang head, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, nagkaroon ng maraming ulo. Anong ulo kaya nang mayroon doon, mga kapatid? Kaya nagkaroon ng disunity ang isang church. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ang church ay hindi mananalangin. Ano nga daw? Nagiging maritisa na. At hindi na mission field, mga kapatid. Letter I. Influence of gossip and slander. Ang disunity na church o gawain ng Panginoon, nagkaroon ng gossip and slander, mga kapatid. Ano nga yun? Slander? Gossip? Normal yan sa mga tao, mga kapatid, na makamundo, pero tayo, hindi na tayo pasok dyan. Amen?
Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord! Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Amen. Praise God. Salamat po kapatid. Okay. Amen. Sige, patuloy tayo. Influence, ano daw, gina-influensya ang gossip at slander mga kapatid. Proverbs chapter 16 verse 28. Ang nagdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang naghahatid ng dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Tandaan mo kung ano ang magagawa sa isang tao mga kapatid na gossiping. Sinisira ang magkakaibigan. Sinisira mga kapatid dahil sa gossip. No? Mga kapatid. Ang gossip, parang wifi yan eh. Ang chismis, parang wifi signal yan. Mabilis mag-connect yan, kumalat. Parang totoong mahina ang serbisyo kung bawat kwento mo ay hindi makapagbabago. Baka makasira lang ng relasyon sa bawat isa. Bitter na wag na lang tayong magkwento kung eager at walang benepisyo sa solusyon. Sasabihan ninyo mga kapatid, di healthy ang ating sinasabi. Tigilan natin yung mga maruming mga pananalita sa kapwa. Maraming bisis tayong nabiktima dito mga kapatid. Pero nung naghaharap-harap na mga kapatid, nakipagplastikan na lang. Walang napatunayan na tamang chismis. Kasi kung chismis, may dagdag pa yan. Kukulangan at sisiraan. At ang nagchichismis, yan ang laging tama mga kapatid. At kadalasan ngayon sa social media, kung sino pa yung nagchichismis, siya pa yung katama ang ginagawa. Okay lang, i-chismis natin ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, kung i-chismis natin ang kabutihan ng Diyos, maraming mga taong maligtas. Pero kung sisiraan natin ang kapwa natin, masaya ka man ngayon, pero babaunin mo yan hanggang sa iyong kamatayan ang konsensya mo pag hindi mo yan ibinigay sa Diyos. Letter T, tolerance of sin. Itolerant natin kasalanan. Alam natin kasalanan Ako mga kapatid, kahit wala pa akong kaibigan or kahit hindi ako magagamit sa gawain ng Diyos. Iniingatan ko ang aking sarili. Amen. 1 Corinthians chapter 5 verse 6, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Kunti lang yun Pero lahat, mga kapatid. Kaya kapag tinutolerate ang kasalanan, anong mangyari? Kahit maliit pa yan, buong church na apektuhan, mga kapatid. Ang grace, hindi lisensya ng kasalanan. Sabi na, may grace pa ngayon. Ito ay dahilan para magbago tayo. Kaya habang wala pang rapture, mga kapatid, church, magbago at isettle ang kasalanan na meron tayo. Mas piliin natin mga kapatid, umamin sa kasalanan at mabawasan ang ating pagkakasala. Kaysa buo kayo, pero nagtago-taguan mga kapatid kong mahal. Walang tunay na blessing sa mga ganon na pamaraan sa church. Nakakahiya sa Panginoon. Amen? Letter Y, yielding to the flesh, not the spirit. Isa po itong dahilan mga kapatid
na nag-yield tayo sa gusto ng ating laman. Ang iba dito, tawang-tawa pa pag mayroong mga taong hindi nakadalo. Ibang espiritu kung ganun, mga kapatid. Pinag-pray pa nga natin na babalik yung mga backslider. Sino yung nag-eagerness na naglilingkod sa Diyos? Hahanapan ng butas para siya po ay babagsak, mga kapatid. Totoo ba yung Christian? Church disunity yan, kapatid. Yielding the flesh, not the spirit na ang tawag doon. Galatians chapter, praise the Lord, hallelujah. Galatians chapter 5, verse 15 to 16, ang sabi dito, ngunit kayo rin ang nagkakagatan at nangagkasaklaman, magsipag-ingat kayo na baka kayo mangaglipulan sa isa't isa. 16. Sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita sa laman. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabi ni Apostol Paul, kapag ang laman pinairal, unity ang nasasakal. Wala nang pagkakaisa. Mas madaling mag-walk out kaysa mag-walk in the Spirit. Pero mas blessed mga kapatid ang pagpigil kaysa nagpapa-pride, di ba? Amen. Mas blessed pala yung nagpigil ka ba kaysa nagpa-pride, mga kapatid. Magpapakumbaba lang tayo gaya ni Jesus. Nag-repent, ask forgiveness, and mag-forgive ka rin. Amen? Mag-forgive din tayo. Hindi man tayo tinatawag mga kapatid na ako'y perfect, pero ang kadalasan kung nangyayari ay mag-forgive tayo. Magpatawaran tayo mga kapatid. Yielding the flesh, not the spirit, ang tawag sa disunity mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga tao, maraming church ngayon na kanya-kanya na lang dahil wala nang pagkaisa mga kapatid. At lagi nating tandaan mga kapatid, mga dahilan. Bakit nga ang ating key verse ay nagsasabi, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye build perfectly joined together in the same mind, and in the same judge. Praise God. Yan ang nais ng Diyos sa ating mga kapatid. Bilang mananampalataya, tanungin natin ang ating mga sarili, ano nga ba ako? Ako ba yung nadahilan, Lord, na nagka-disunity kami? O ano nga ba? At humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Dahil kung ang Diyos ang ulo dyan, si Lord ang may taas. Pero kung marami ng ulo dyan, mga kapatid, hindi na si Lord ang may taas, mga kapatid. At lagi nating irespeto kahit wala man kaming pinag-aralan. Kasi tayong lahat pantay sa mata ng Diyos. Hindi po ako professional, kaya siguro maranasan ko ang hindi nirespeto, mga kapatid. Pero okay lang yun. At nawa, bilang mananampalataya, alisin natin ang pagtingin sa ating sarili kung ano ang natatapos natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos, hindi nagbabase anong natapos natin. Kahit pag ano pang natapos mo, kung wala ka namang respeto sa kapwa mo, aanihin mo yan sa bandang huli. Sabi pa sa kanyang salita, mga kapatid, sa ating key verse ngayon, ngayon ipinamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang na bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng pagkabaha-bahagi, kundi kayo'y mangaglubos sa isa lamang na pag-iisip at isip na
o isa lamang na paghatol. Church, suriin natin ang ating mga sarili lagi. Baga na-impluwensya na tayo sa gossip at hindi na natin inaalam ang tunay at totoo. Naging one-sided tayo. Wala nang blessing dyan. Alam natin yan. Lagi na lang tayong nagalit. Lagi na lang yung puso natin, mga kapatid, na hindi na natin naunawaan ang ating sitwasyon. Kaya napakaganda ang salita ng Diyos sa oras na ito, mga kapatid. Paalala bilang Christian na isa lamang ang ating layunin. Maibahagi ang ating Panginoon. Amen? Number 1, ating topic kanina, letter D, different turn into disputes. Or tinatawag, mga kapatid, na ang pagka-isa ba, nawala, mga kapatid, despise. Tawag doon, insecurity, letter I. Insecurity among the leaders and members. And selfish ambition. And unresolved conflict. Neglect of prayer and word. At ang ginagawa na lang, mga kapatid, hindi na word or world na. No? Hallelujah. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, lagi tayong magtanim ng salita ng Panginoon. Iwasan ang pagka-disunity. Kaya salamat sa ating Panginoon. Dahil totoo naman ang church ay hindi perfect. Pero dapat united tayo. Unity doesn't mean uniformity, mga kapatid. It means humility. Amen? Humility. Magkakaisa. Pag-unawaan. For example, wala ang preacher natin. Huwag nating tawanan. Akala ba natin hindi tayo tao? Pinagtatawanan, mga kapatid. Isang Kristiyano, ganun ang pag-uugali, mga kapatid. Alam ba natin? Nakikita yan, Lord. Kung ang lahat ay gustong mag-lead, walang susunod. Pero kung lahat willing mag-serve, lahat aangat, mga kapatid. Amen? Kung ang lahat gustong mag-lead, walang masusunod. Pero kung lahat gustong or willing na mag-serve, lahat aangat spiritually. Praise God. Isang tanong, mga kapatid, dito na po ako magtatapos. Ikaw, ano bang maaring karanasan mo sa sanhi ng church disunity? Sister Yuradil, pwede niyo yang ipaliwanag. Naranasan ko yung disunity. Ako nakaranas ako niyan. Pero, hindi ako tumitingin doon. Dahil yan ay mapahamak lang ang inyong spiritual na pananampalataya. Bilang Kristiyano, hindi po tayo one-sided. At bilang leader, tayo po ang mag-lead sa pagkakaisa. Hindi yung pagkabahagi. Kampi-kampihan. Di ba? Isa yan eh. Sumbong dito, sira doon. Siyempre, yung nagsumbong, lagi yung perfect. At lagi nating tandaan, mga kapatid, ang church ay hindi perfect. Pero dapat united tayo. Isa lang ang dapat nating gawin, mga kapatid. Magkakaisa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan lang po ang salita ng ating Panginoon. Marami na po tayong narinig mga salita ng Diyos. At nawa ang salita na ito ay kikilo sa ating puso at magkaroon tayo ng repentance heart. Sino man dyan, mga leaders na nilagay ni Lord sa part mo, yung leaders, alam nyo ba, mga kapatid, kung leaders ka, dapat mag-ingat ka.
na hindi ka one-sided. Dapat nasa gitna ka lang. Kasi kung one-sided ka, pinapakita mo na hindi ka na nag-serve sa Panginoon. Nag-serve ka na sa tao. Pero pinapakita mo na ikaw, isang tao, nasa gitna ka, tumindig ka, nilagay ka ni Lord dyan. Ikaw, hindi maging dahilan na magkaroon ng kawatak-watak na church. Maraming gustong mag-leader eh. Kahit nga sarili, hindi kayang i-lead, mga kapatid. Kaya tayong lahat nandito, mapalad. Hallelujah, dahil tayo po ay nagkakaisa. At meron pong nag-testimony doon sa ibang BR na thank you daw dito po sa Jika family. Ang year Thanksgiving daw, nandoon yung pagkakaisa. Na-bless din ako na nakikinig, mga kapatid. Smooth, yun ang pagkaka-unity, mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon, sa Diyos lahat ng papuri na yun, mga kapatid. Simula daw sa first program, may nag-o-observe kasi sa atin eh. Nakikita yung pagkakaisa sa atin. At tinitestimony nila sa ibang BR, mga kapatid. Kaya salamat ako sa inyo, sa inyong pagpapagamit. At hindi po tayo ay naging disunity, mga kapatid. Tuloy tayo na maglingkod sa Diyos. Kung tayo man ay nagkakasala dati, wag na nating balikan yon. Hingi na natin ng tawad at magpatawad na rin tayo. Mag-focus tayo sa paglilingkod sa Diyos para hindi tayo ang maging dahilan sa pagka-disunity, mga kapatid. Dahil ang GCAP nagkakaisa. Nagkakaisa. Ginagawa natin para glorify God, not glorify ourselves, mga kapatid. Kaya sabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, conclusion verse na aking ibibigay sa ating lahat. 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Yan po ang purpose ng Diyos. Yes, kung nagkaroon man tayo dati na disunity na church, ngayon, napangaralan tayo, kailangan pala Lord na magkakaisa kami. At wag na po nating gawin. Kung tayo man dati naging dahilan na nagkaroon ng kabahagi ang isang church, wag na po ngayon, mga kapatid. Simula ngayon, Lord, gusto ko nang let your will be done. And not my will, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At dito po tayo magtatapos. Yung pagkakamali na yon, naging dahilan ng church disunity. Tapos na po yon, mga kapatid. Focus po tayo ngayon. Pagpapakumbaba, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang church or isang gawain, mga kapatid, hindi po ito tinatawag na, hallelujah, kumbaga lumbaanay. Hindi po ito tinatawag, mga kapatid, pagalingay. Ang hinahanap po ng Diyos, mga kapatid, yung sincero ka, tapat ka sa Diyos. At lagi nating ilagay natin sa ating puso ang paglilingkod sa Diyos para i-glorify ang Diyos sa ating buhay. Hindi po ito katulad ng mga mayroong tinatawag, mga kapatid, na hallelujah, tinatawag ba na lumbaanay? Ano ba yun sa Tagalog yun, mga kapatid? Paligsahan. Amen? Paligsahan tayo sa pagpapakumbaba. Paligsahan tayo sa pag-accept sa ating pagkakamali. Ako man rin ay nagkakamali, pero ina-accept ko. Inaamin ko sa Diyos. Amen, mga kapatid. Hindi tayo perfect, pero mayroong salita ng Diyos na naghahatid sa atin. Amen. Na maging perfect po tayo. Yes, ngayon naglilingkod tayo, nagkakasala tayo kanina, or mamaya magkakasala tayo. Kaya mayroong salita ng Diyos na magpapaalala sa atin. Praise God. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay manalangin ng mga kapatid dahil, praise God,
tayo man ay nandito. At salamat talaga ako sa inyo mga kapatid na ang comment po sa ating Thanksgiving Day is maganda ang aking naririnig. Dahil nandoon talaga ang pagkakaisa. Kaya salamat ako sa ating owner, sa ating co-owner, sa ating resident pastor, sa mga admins. Grabe, bless po ang mga nakikinig mga kapatid. Kung na-bless sila, ang Diyos napapasaya natin mga kapatid. Yan ang nais ng Diyos sa isang gawain. Ang ulo natin, lagi nating tandaan na si Jesus Christ lang. At wala tayong karapatan, hallelujah, na magpaalis ng kanino man diyan mga kapatid. Kung si Lord ang sentro sa gawain. Wala tayong karapatan na alisin ang mga anak ng Diyos dyan. Sino ba tayo? Pinagkatiwalaan lang tayo. Pero kung gagawin natin yan, tandaan natin, hindi na si Lord ang ulo sa charge na yan. Amen? Bawat desisyon natin, pag-isipan natin ng mabuti. Baka ikaw na yan at hindi na yan si Lord. Lahat ng appreciation, kaya sabi ko, huwag kayong magtanggap ng mga appreciation dahil hindi lahat ng appreciation mula sa Lord. Yung ibang appreciation, mula na yan ni Satanas mga kapatid. Kaya huwag kayong tumawa kung sabihan kayo napakaganda kasi sa ano yan, hindi yan totoo. No? Kasi mga kapatid, hindi lahat ng appreciation ay mula sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Maglingkod tayo. Wala mang makapag-appreciate sa ating ginagawa. Ang ginagawa natin for God's glory lang mga kapatid. Ayan lang po ang salita ng ating Panginoon at nawa mayroon po akong nabahagi sa ating lahat na makikita po sa sulat ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ito po ang ating ilagay sa ating puso. Ngayoy ipinamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita na isa lamang bagay at huwag magkaroon ng sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo'y mangaglubos sa isa lamang na pag-isip at isa lamang na paghatol. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin ng kapatid. Hallelujah, praise God. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord God, hallelujah. Salamat Panginoon sa isang pagkakataon na kami po'y tinuturuan mo, Lord God, sa inyong mga salita. Ang pagkakaisa ay pinaka-importante sa kapwa, Lord. Hindi po namin tingnan ang aming sariling magaling kami. Hindi po namin tingnan, Lord. Hindi po namin kaya, Lord, na alisin ang aming mga kapatiran kung sila man ay naglilingkod sa iyo, Lord. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang ulo dito sa Jacob, Panginoon. Ikaw ang Diyos ang aming itinataas. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming ibaba sa pinakamababa na level, O Lord Jesus. I-correct mo kami, Panginoon, kung nakikita mo na lumalaki ang aming mga ulo, O Lord Jesus. Gawin mo kaming instrumento at daluyan ng pagpapala. At lahat ng lumumutawi sa aming mga bibig, O Lord Jesus, ay maging kalakasan sa aming kapwa, Panginoon. Purihin ka, Ama. Ikaw ang Diyos na maitaas lagi sa lahat ng aming gagamitin o sa lahat ng inyong gagamitin dito. Maging ang aming owner, kalakasang espiritual na hindi siya makikita sa kaaway. Kung sino man, Lord, nagmamatyag sa kanya para siya, Lord, ay ibagsak. In the name of Jesus, ngayon pa lamang, wala siyang karapatan sa pangalan mo. In Jesus' name, palakasin mo ang aming owner na Sister Jane Candilanza. Maging man kay Sister Tricia, Lord God, patuloy mo siyang gamitin, Lord, mightily and powerfully, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Use sa aming resident pastor, Pastor Carlo, Panginoon. Lahat ng mga preacher, Panginoon, Sister Ruth Comendador, kay Sister Rita Laison, kay Pastora Rosalind Paquet, patuloy mong i-bless, kay Pastor Jumuel, hallelujah, sa lahat na mag-lead ng devotional, Panginoon. Sa lahat ng gumagawa, Lord, dito sa gawain, Lord, maimsiman, Panginoon. Patuloy po akong nanalangin na ang inyong provide, ang inyong provision, hallelujah, at ang inyong salita lamang ang aming
maririnig. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga listener. Patuloy mo pong buksan ang aming puso, isipan, Panginoon. Nandoon yung humility. Hindi po disunity, Lord Jesus. Pagkakaisa na wala po kaming ibang itinataas, Lord. Na ikaw lamang, God, ang aming sasambahin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpakalakas sa amin, Lord God. Patuloy mo kaming hawakan, patuloy mo kaming yakapin, at patuloy mo po kaming gamitin ayon sa inyong kalooban, Lord Jesus. Na hindi po ang aming mga sarili ang nakikita. Na hindi po ang appreciation sa mga tao, Lord God, ang aming nakikita. Kundi yung aming paggamit sa Lord para lamang sa inyong kapurihan. Salamat, Lord, sa oras na ito. Blessing upon blessing sa BR na ito, Lord God. Ikaw ang Diyos na naitaas at kami lamang palagi ang inyong ibababa. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito sa inyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at ibabalik ko na po sa ating napakagandang presider. Thank you and God bless.